friends, I'm Cess, and guess what? Welcome to Storytelling for Tots. We're going to read super fun stories and find out amazing new things together. Are you ready? Meron akong kwento. Ano kaya ito? Meron akong kwento. Makinig at matuto. Meron akong kwento. Ano kaya ito? Makinig at matuto. Ang Pambihirang Sombrero. Kwento at guhit ni Jose Miguel Tejido. Mahilig mangolekta ng kakaibang mga gamit si Mia. Isang araw, naghalungkat si Mia sa lumang baol ng kanyang lola. Laking tuwa niya nang makatagpo siya ng sombrero. Kakaiba ang itsura nito. Humarap si Mia sa salamin para sukatin ang sombrero. Sinubukan niyang isuot ito sa iba't ibang paraan. Ngunit naisip niya, bakit parang may kulang? Lumabas ng kanilang bahay si Mia at nagtungo sa tindahan sa tapat. Magandang umaga, Manang Sol! Bati ni Mia. Maganda po ba ang aking sombrero? Oo, Mia, pero mas maganda kung lalagyan pa natin ng alkansya. Sagot ng tindera. Nagulat si Mia sa handog sa kanya. Salamat po, Manang Sol, sabi ni Mia. Sunod na pinuntahan ni Mia ang panaderya. Mang Rico, tawag ni Mia. Maganda po ba ang aking sombrero? Oo, Mia, pero mas maganda kung palalamutian pa natin ang kandelabra. Sagot ng panadero. Salamat po, Mang Rico, sabi ni Mia. Nagdaan din si Mia sa klinika. Doktora Dulce, maganda po ba ang aking sombrero? Tanong ni Mia. Oo, Mia, pero mas maganda kung papatungan natin ng mga prutas. Sagot ng doktora. Salamat po, Doktora Dulce, sabi ni Mia. Naglakad pa si Mia at nakarating sa estasyon ng bumbero. Mga Dor, maganda na po ba ang aking sombrero? Tanong ni Mia. Oo, Mia, pero mas maganda kung dadagdagan natin ng aquarium. Sagot ng bumbero. Salamat po, mga Dor, sabi ni Mia. Pagtuwid niya sa kalsada, nakasalubong ni Mia ang pulis. Mia, kakaibang sombrero yan ah! Bati ni Mang Kalor. Pero mas maganda kung sasabitan pa natin ang hawla. Salamat po, Mang Kalor, sabi ni Mia. Umabot si Mia sa hardin ng plaza. Mang Lito, maganda na po ba ang aking sombrero? Tanong ni Mia. Oo, pero mas maganda kung kakabitan pa natin ang mga bulaklak. Sagot ng hardinero. Salamat po, Mang Lito, sabi ni Mia. Pagdating sa palaruan, napakarami ng palamuti sa sombrero ni Mia. Mia, itong saranggola na lang yata ang kulang dyan, sabi ng kanyang kalaro. Sandali lang, Toto! Sigaw ni Mia. Ngunit naitali na ni Toto ang saranggola. Biglang umihip ang napakalakas na hangin. Kumapit si Mia sa kanyang sombrero at natangay siya paitaas. Nakarating si Mia sa mga ulap. Biglang lumobo ang kanyang sombrero at naging isang napakalaking parachute. Nang tumapat ito sa araw, nakita ng lahat ang angking ganda ng sombrero.
The end. Huwag matakot magtanong. Ang pagiging mausisa ay isang paraan para matuto tayo tungkol sa iba't ibang bagay sa ating paligid. Naging mausisa si Mia sa kanyang mga nakilala at nakita. At ito ay nagbigay daan sa isang makabuluhang karanasan noong araw na iyon. Subukan maging Mia sa maliit na paraan. That was a fun story. Now let's see how well you listened. Ready to answer some quick questions? It's time for Thoughts. Sino ang hindi nakausap ni Mia? A. Guro, B. Bumbero, C. Pulis. Ano ang binigay ng doktora kay Mia? A. Hawla, B. Alkansya, C. Mga prutas. Kung ikaw ay may pambihirang sombrero tulad ni Mia, paano mo ito gagamitin para makatulong sa iba? If you like the story, the best thing to do is to support the author and the illustrator. Buy a copy of the book. Link of the book is in the description below. Do check it out. Thanks for joining me here on Learning Bridges. Keep asking, keep wondering, and keep being you. Don't forget to like and subscribe. See you next time!